Good day everyone. Today we will be discussing the lesson number 1 for DC machines, the DC fundamentals, parts, and functions. So first, let us define what is a rotating electrical machine. So when we say a rotating electrical machine, these are widely used for the purpose of converting energy from one form to another. So basically, ang ginagawa po natin dito, we are converting um, mechanical energy into electrical energy when we have a generator, and then an electrical energy to mechanical energy when we have the motor. So dalawa lang naman po ang electrical machines na inaaral natin, generators and motors. So generators and motors are two most frequently used. So ito lang po yung aralin natin para sa subject ng DC machines. Generator is driven or rotated by a mechanical machine called prime mover. So, ang nagpaparotate po sa isang generator, ang tawag po natin doon ay prime mover. So, ano nga po ba ang iba't ibang klase ng prime mover? Ang prime mover, it could be a steam turbine. So, this applicable kapag meron po tayong mga generating power plant, a gasoline engine, an electric motor, kasi pwede po tayong magkaroon ng motor-generator combination, or even a hand-operated crank or a simple crank that is being operated by hand. Yung iniikot lang po, ano. So, ang tawag po dun sa mga yun ay mga prime mover. So, basically, pag prime mover, sila yung nagpapagalaw ng ating generator para po makapag-generate siya ng electricity. Prime mover po yung general term o yung pinaka-tawag natin doon. Next, we have the direct current or DC machine. Since napag-usapan kanina na ang DC machine ay electrical machine, is we have AC machine, we have DC machines, which is generally na-subdivide no sa generator tsaka sa motor. So when we say DC machine, from the term itself, so this a DC machine. This is a DC machine is an electromechanical energy conversion device. So kasi nga kanina ang general term natin for a electrical machine, which is under si DC machine, is nagko-convert ng energy from one form to another. So yan po ay pwedeng generator o di kaya motor. And from the term itself, pag sinabi nating DC machine, so obviously, no, ang pinag-uusapan po natin rito is DC supply. So when we have a DC generator, so we have a DC as an output voltage, and kapag ka DC motor naman, DC supply naman yung ating magiging supply para gumana yung ating motor. When a DC machine converts mechanical power into electrical power, it is known as a DC generator. So, magiging generator daw po yan kapag ka kino-convert niya yung mechanical power. Mechanical power papuntang electrical power. So, ang mechanical power po, ang formula po niyan ay omega T. And then, ang electrical power naman, ang formula po niyan ay voltage times current. So, alam natin to sa DC, voltage times current, which is ang kanyang unit ay magiging watts. So, balikan po natin sa strength of materials. May inaaral tayo dun sa strength of materials sa part ng torsion, di ba? So, sa part ng torsion na topic sa strength of materials, ang mechanical power dun ay same din po ng formula. Yun po ay omega T. So, ano ba yung omega T na yan? Ang omega po ay 2 pi F times the frequency times yung T naman, ito po ay torque. And then, yan po ay magiging electrical power kapag generator, voltage times current na ang unit niya ay watts. And balikan natin sa AC circuits, kapag sinabi po nating frequency, ang frequency po kasi, ang unit niyan ay hertz. Hertz or yan po ay cycle per seconds.
hertz or cycle per seconds. Pero sa case po ng generator, ang frequency po na gagamitin rito, ang unit po niya rito ay naka-revolution per seconds. So bakit revolution per seconds? Kapag sinabi mo kasing revolution per seconds, di ba yan ay RPS or revolution per seconds? Basically yan po ay isang ikot, no, or isang 360 degree turn. So kumbaga generator kasi magro-rotate yan. So isang ikot, so that's 1 revolution per second pag umikot ulit, 2 revolution per seconds pag umikot ulit, 3 revolution per seconds. And di ba ang machine is umiikot yan, ano? So binibilang natin yung kanyang frequency, hindi siya in terms of cycle, kundi yan na in terms of revolution. So revolution per seconds. So pag may nakita kang unit dyan na RPS, yan po ay frequency ng machine na yun, or basically yan po ay speed ng isang machine. Revolution per seconds yung kanyang speed. Ngayon, yung revolution per seconds na yan, pwede po natin yung ma-convert into revolution per minute. So ano mangyayari? Ang speed po kasi ng machine, usually hindi po siya naka-RPS eh. Yan po ay madalas naka-RPM, naka-revolution per minute siya. So ang revolution per minute equal po yan sa basically ang mangyari dyan, yung N mo kasi ay naka revolution per minute. So ang gagawin para maging RPS yan, so magiging N over 60 yan, no? N over 60, ang katumbas po niyan ay RPS. Tanggalin ko to, no? So, ang N or yung speed ng machine ay madalas naka-revolution per minute. And dahil ang isang minuto ay 60 segundo, kaya para ma-convert natin siya into revolution per second, so magde-divide ka ng 60, N over 60, magiging RPS siya. So, kung etong F na ito, papalitan mo yan ng revolution per minute, no? Kasi usually hindi po ginagamit yung F kasi dyan kasi speed nga yung binibigay. So, hindi ginagamit yung frequency na RPS. So, di ba sa strema, meron tayong formula. So, direct na tayo rito. Ang formula kasi natin sa strema ay 2 pi times the torque times the speed and revolution per minute over 60. Etong N over 60 na ito, no? Etong N over 60 na ito po yung ating magiging frequency. Kaya po siya naging 2 pi f which is omega, di ba? Omega times T. Kaya ang formula niya ay omega T for mechanical power, which is equal to 2 pi Tn over 60. Basta tandaan nyo lang, pag mechanical power, 2 pi Tn over 60. And ang electrical power naman, VI. So basically, ginagawa natin, kino-convert natin sa mechanical power papuntang electrical power, no? Kasi nga generator yung pinag-uusapan. P mechanical papuntang P electrical. So in-assume natin na equal siya. So in this case, kapag in-assume mo yan na equal, ibig sabihin wala kang losses dyan. Pero syempre, that is in a perfect world, no? Pero sa real world, parating merong losses. Pero for now, isipin lang natin na ang DC machine or DC generator nagko-convert ng mechanical into electrical. So example niyan is yung yung mga cases ng mga planta o yung mga power plant. So mechanical power papuntang electrical power. So tandaan niyo po yan, So mechanical power is equal to P mechanical. Tatandaan natin na equal yan sa 2 pi Tn over 60. Or pwede siyang omega T, no? Napakita ko na rin naman yung derivation kanina. Then yung electrical power naman is naka-VI. So kapag sa P mechanical, ginamit natin dyan 2 pi Tn over 60. Yung N po na nandyan, yan po ay speed ng machine or in this case generator, no? Revolution per minute dapat yan kasi may over 60. Yung T naman, yan po ay torque. So pag sasabi natin torque, that is force times distance. So ang unit naman yan ay naka-Newton meter.
So, ayan, no, kapag ka inano mo yan, sinolve mo yan, Newton meter times speed mo na revolution per seconds. Ang Newton meter kasi is joules, di ba? Etong T na to ay Newton meter. Ang N naman, revolution per second. So, lumalabas Newton meter per second. So, hindi mo nasasama yung revolution kasi parang di nakasama yan. So, Newton meter is joules. Then, joules per seconds is watts. So, itong mechanical power na to, magiging unit niyan ay watts. Kasi na-convert na yan. 2 pi Tn over 60, ang unit niyan ay naka-watts. Then, ang VA naman, alam natin ang unit nito ay naka-watts din. So, next po tayo. Anong nakalagay rito? When it converts DC electrical power into mechanical power, it is known as DC motor. Kasi ang DC generator tsaka DC motor, parehas lang po yan. Magkaiba lang siya ng konsepto. Nakabaliktad lang siya. So, electrical to mechanical, that is, motor na yung tawag natin dyan. So, saan nga ba ina-apply ang DC machine, ano? So, DC power is required for chemical and metal extraction plants. So, naalala nyo sa chemistry, diba may mga experiment tayo na ginagamitan natin ng electrolysis, wherein sa positive side, may ma-attract na elementron, then sa kabila, meron din dun sa sa kabilang element or compound, no, sa kabila, mag-breakdown niya. For example, yung water, kapag ginamitan mo electrolysis, no, lalabas doon yung oxygen tsaka yung as far as I know, oxygen tsaka H2O, alam ko oxygen tsaka hydrogen, no? So not sure lang guys, no? So verify nyo na lang. Pero sa electrolysis nga is pwede nating i-separate, no, yung isang compound, or pwede natin siyang ma-breakdown. And then pwede din siyang gamitin sa mga electroplating, no? Electroplating yung parang kino-cover mo siya ng ibang material, yung isang material. And then, yung iba pang processes, no, na nagre-require ng DC power. So, kagaya sa LRT, no, LRT kasi is, hindi naman yun gumagamit ng DC generator kasi nare-rectify niya yung AC na supply papunta sa kanya. Pero nagre-require pa rin siya ng DC power. So, based on my research, pwede rin yung mga charging ng battery, ano? So, sa DC pa rin siya. So, direct current generator. So, pag-usapan po natin yung generator na, no? Kasi generator yung focus natin sa midterm. This is an electromechanical energy conversion device or electrical machine that converts mechanical energy or power. So, ang mechanical power po, parating tatandaan ay omega T. Parating tatandaan yan. Mechanical power is equal to omega T, which is also equal to 2 pi Tn over 60. Ang unit niyan ay watts. So, ang T dyan is torque, N is speed. No? Ang unit niyan ay naka-revolution per minute. Into DC electrical energy or power, which is, ang unit naman ay watts din, no? With formula voltage times current. So, from P mechanical, mapupunta yan sa pagiging electrical power. With formula voltage times current. V for volts, I for current with unit amperes. So, V times I sa DC is watts. So, ito pa yung kanya magiging block diagram. So, ano nga bang working principle ng DC generator? The basic principle of a DC generator is electromagnetic induction or the Faraday's law of electromagnetic induction. So, paano ba natin intindihin yan? Ang sabi sa electromagnetic induction, when a conductor cuts across the magnetic field, an EMF is induced in it. So, ang sabi po, kapag meron kang conductor, kahit na anong conductor yan, no? A wire, bakal, metal, whatever conductor, cuts across the magnetic field. Kapag nakat niya yung isang magnetic field or pinadaan mo yan sa magnetic field, ano daw mangyayari? An EMF or electromotive force is induced. May ma-generate daw na voltage.
Ngayon, kapag may ma-generate ka na voltage, so yun yung magiging supply mo and magkakaroon siya ng current flow kapag ka-complete yung iyong circuit. So, yun lang po yung tatandaan parang sa AC circuits lang before, ano. So, let's say for example, we have North Pole, we have South Pole, and then meron tayong tinatawag na magnetic flux or the magnetic lines of force. Tatandaan yung magnetic flux or magnetic lines of force, ito yung kanyang symbol. Ang unit niyan ay Weber kapag SI. Pwede din yung maging unit ay Maxwell kapag ka CGS. May conversion tayo dyan, di ba? So, ang conversion natin dyan, 10 raised to 8 Maxwell is equal to 1 Weber. Magnetic flux, ano? Yan po ay magnetic lines of force. And then, ang sabi dyan, kapag nag-cut raw yung isang conductor, let's say for example, may dumaan dyan na bakal. So, paggalawin mo lang, no? Padaanin mo lang. Meron kang magnetic field, meron kang magnetic lines of force, yung broken lines na nilagay ko, no? Imaginary lines. Yan yung part kung saan, kumbaga, may magnetizing effect, ano? Then, magpadaan ka lang ng conductor, galawin mo lang siya. Yung mismong paggalaw mo na yun, that is mechanical energy. Ang sabi, kapag ginawa mo yun, there will be an induced EMF. So, meron kang voltage na may induce. So, let's say, for example, dito yung positive, dito yung negative. So, ganun lang po kasimple yung electromagnetic induction or the Faraday's law. Tandaan nyo tong concept neto kasi gagamitin natin to pagdating sa iba pang mga losses. Basta merong magnetic field, dumaan yung conductor, nakat ng conductor yung magnetic lines of force na nandun sa magnetic field, mag-generate siya ng voltage. So, ganun lang po siya kasimple. Ang Faraday's law of electromagnetic induction is also known as Faraday's law, is the basic law of electromagnetism. So, ito po yung basic law ng electromagnetism, no? When we mix electricity and magnetism. Application po nito is generation of electricity, and ang isa pa po niyang application ay sa part ng motor, no? Kasi electromagnetic induction din yun. This will help us predict how magnetic field would interact with electric circuit to produce an electromotive force. So, meron kang magnetic field, paano na i-relate yung magnetic field dun sa electrical circuit mo? Kasi may napoproduce ka na electromotive force. This phenomenon is known as electromagnetic induction. So, pare-pares lang po yan. Faraday's law, electromagnetic induction, or Faraday's law of electromagnetic induction. Pare-pares lang yan ang konsepto, ano? Meron kang magnetic field or magnetic lines of force na nakat ng conductor, may ma-generate na electricity. Or pwede rin naman na mangyari, naka-steady si conductor, yung magnetic line of force yung gagalaw or magkakat, yung magnet naman yung magmo-move. So, same concept lang rin naman po yun. So, what is the first law of electromagnetic induction? Ang sabi, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an electromotive force is induced. So, kung ano lang rin yung sinabi ko kanina sa unahan, yun po yung Faraday's first law of electromagnetic induction, kung paano makapag-induce ng EMF or ng voltage, no? So, magnetic lines of force na nakat ng conductor. And then, ano yung second law? The Faraday's second law of electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is equal to the rate of change of flux linkage. Basically, ang second law ay nag-dictate kung ano yung magiging magnitude ng voltage na ma-generate. So, anong sabi daw dyan? That depends on the rate of change of flux linkage, no? So, paano pa natin interpret itong formula na ito? Yung N dyan is number of turns. Di ba kanina yung N sa unahan sa motor, sa generator, that is speed, ano? In RPM. Pero yung N po dito sa Faraday's second law of electromagnetic induction, ito pa yung number of turns. Number of turns ng ating inductors. Kasi ang ginagamit dyan na conductor sa electromagnetic induction ay inductors. Di ba kapag sabi natin inductors, yan ay nakapulupot na conductor or naka-coil na conductor. So, meron siyang number of turns. So, kapag mas malaki yung number of turns, mas malaki yung voltage na ma-generate.
Pag mababa yung number of turns, mababa yung voltage na ma-generate. So, directly proportional. Then, next naman is yung amount of magnetic flux na nakakat per unit of time, which has a unit of Weber per seconds, no? So, turns times Weber per seconds, ang lalabas ay E na voltage. Ang E po na yan is voltage, no? The magnitude of the voltage. So, depende din po yan sa amount of magnetic field and yung time rate, no, na nakakat siya. Kung malaki yung or marami yung magnetic field na nakakat, therefore, mas malaki yung voltage na ma-generate, ano? Kung malaki yung nakakat na magnetic lines of force per unit of time, so malaki yung voltage. Pag onti lang naman yung magnetic field mo, edi onti lang rin yung voltage na ma-generate, yung magiging magnitude ni voltage. So, nakadepende po siya sa number of turns and amount of magnetic lines of force na nakakat per unit of time. So, tandaan po natin yung formula na yan. So, ano naman itong negative na ito? Bakit siya may negative? Itong negative po na to, ang sinasabi niya, yung ma-generate mo raw na voltage is in opposite polarity nung magnetic flux na nakat mo, ano? So, ito po ay under sa tinatawag na Lenz law. So, ang voltage na ma-generate mo will have a different sign doon sa magnetic flux na nag-generate sa voltage na yun mismo. So, i-oppose niya yun, no? So, yun po ay Lenz law. In some textbook or in some cases, hindi na nilalagay si negative. Basta ang sinasabi lang rito kung ano man yung polarity ng magnetic field, baliktad dun sa magiging polarity ng voltage na may induce. So, yung minsan nilalagay, no? So, yung negative dyan is just denotes nga yung pag-change ng direction or ng polarity ng induced voltage dun sa kinat niya na magnetic field, no, yung magiging polarity nun. Magkaiba sila ng polarity. And then, paano po na-generate yung electromotive force? Nabanggit na kanina. That is through the concept of electromagnetic induction. So, napakasimple, ano? You have North Pole, you have South Pole. May broken line dyan. Yung broken line na nakasulat po dyan, yan yung mga broken line po na nandyan, yung may mga arrow, yan po ay magnetic lines of force, which has this symbol. Yan po ay magnetic flux. Ang magnetic lines of force, pag pinagsama-sama, magnetic flux yan. Ang unit niyan ay Weber. So, always North Pole to South Pole po yan. And then, ano naman tong M na nakaturo dito pa itaas? Kasi may M na nakapaturo sa paitaas dyan. That is actually the motion, no? Direction ng mechanical energy or the motion. Kanina pala, no, yung North Pole to South Pole, nakalimutan kong i-mention dahil always, North Pole to South Pole. So, yan naman po ay magnetic field, no? Yan naman yung direction ni magnetic field. So, with that, malalaman natin yung direction ni current. Yung direction ni current is itong magiging gitnang daliri natin. O, ang ginawa na lang rito is yung sa direction ng EMF. Pero, pwede natin sabihin na ito ay direction din ng magiging current. So, ano po ito? Ito po, ang tawag po dito ay Fleming's right hand rule. So, para saan yung Fleming's right hand rule? Gagamitin mo tong Fleming's right hand rule. So, parating yung hinlalaki or thumb is the direction of the motion. And then, yung hintuturo or the pointing finger is the direction of the magnetic field, always North Pole to South Pole. And yung gitnang daliri naman, ito naman yung direction ng EMF or the direction of the induced current, no? So, si Fleming's right hand rule, ginagamit po natin siya to determine the current flow. Kapag ang pinag-uusapan natin ay generator, no? Kapag generator, gusto nating malaman yung direction ng current flow, gagamitan natin siya ng Fleming's right hand rule. So, para hindi na po malito, si Fleming's left hand rule naman,
nabanggit ko na to sa AC circuits before, no? Si Fleming's left-hand rule naman, ginagamit natin siya kapag ang pinag-uusapan natin ay motor. So, ano naman inaalam natin sa motor? Ang inaalam naman natin po dyan is the direction of the force. Kasi ang motor ay electrical to mechanical. So, inaalam mo dyan direction ng force. Kapag generator, direction ng current or the induced EMF. Kasi generator yung pinag-uusapan dito. So, tandaan po yung Fleming's right-hand rule. That this one is the coil rotating in a uniform magnetic field. So, ito kasi simple DC. Itong binigay na circuit dito. Simple DC yan. So, ano ba talaga ang itsura ng DC generator? Sa case ng DC generator, etong bilog na ito, ang tawag po natin dyan ay magiging stator. Kapag sinabi mo stator, yan yung part ng machine na hindi gumagalaw. And then, ito namang nasa gitna na bilog, ang tawag naman natin po dyan ay rotor. Rotor, no? Ito naman yung part ng machine na nag-rotate. So, rotor, part ng machine na nag-rotate, yung sa gitna. Stator is yung part ng machine na naka-steady or hindi gumagalaw. So, ano bang makikita natin sa stator? Or itong outer part na ito? Sa stator, ang makikita natin po dyan is the poles, no? Magnetic poles ng ating generator. So, ito yun, yung nakausli na to. Yan yung poles ng generator natin. So, based dito sa diagram, so, lumalabas, no? So, sa stator natin, lumalabas dito yung North Pole, dito naman yung magiging South Pole. So, permanent magnet po ba yan? So, hindi po. So, ano yan? Yan po ay mga windings. Windings or electromagnet. So, basically, sila po ay mga... Saan ba itong windings na to? Windings is a coiled wire. So, basically, sila ay mga inductors that act as temporary magnet. So, sila po ay electromagnets. So, kailan sila magkakaroon ng magnetism? Kapag may supply na electricity itong field windings natin. Kaya kung mapapansin nyo, may makita kayong mga bilog-bilog dyan na sa kanila, no? Nakaikot sa kanila. So, yan po ay mga field magnets. So, sa case na yan, ito yun, no? Ito yun. Sila yun, yung field magnets. And then, sa gitna naman, yung rotor po na yan naman po ay mga armature. Ang tawag dyan, armature, or yan po ay armature windings. Kasi ang conductor po na magkakat doon sa magnetic lines of force ng ating magnetic pole is actually mga inductors din. Sila ay mga windings. Windings nakapulupot na wire dito sa armature. So ngayon, sila po yung magkakat ng magnetic lines of force ng ating magnetic pole. Kung mapapansin po ninyo, ito yung North Pole, and then papunta siya rito sa kabila, yung ating magnetic flux, North Pole, and then babalik siya sa North Pole to South Pole, and then going back to the North Pole to complete the magnetic circuit. So according to Fleming's right-hand rule, the direction of the induced current changes whenever the direction of motion of the conductor changes. You spin a coil in a magnetic field to create an AC-like voltage. So, tatandaan po natin, kapag DC generator, ang nag-generate po na voltage inside the armature winding is an AC voltage. Ang mag-generate niya rito sa loob, guys, ay AC voltage. Kailan po yan magiging DC? Magiging DC po yan paglabas niya ng tinatawag na commutator. I-rectify siya ni commutator. Si commutator ay isang mechanical rectifier. To reverse the polarity ng AC, gagawin niyang DC voltage. Kaya paglabas mo ng current or ng EMF doon, no, sa ating terminal point, siyan po ay magiging DC voltage na. Kasi nga duman na siya sa tinatawag na commutator. To flip the connections,
every half turn. So the output you see is a single fixed direction DC waveform. So inside the DC generator, the voltage is AC. The voltage generated is AC. Pero paglabas, nagiging DC dahil sa commutator. So tandaan po natin yan. Yun yung goal or yan yung function ni commutator. Si commutator po is defined in some books as mechanical rectifier. Next, we have a related formula, no? So, nabanggit na rin naman to sa electromagnetic induction. North pole, south pole, you have the direction of the magnetic lines of force or the magnetic flux. Then, you have the conductor. Yung kulay green na V naman, yan naman is the direction of the motion. So, I think this velocity, no? Velocity na itong conductor na to nung itinaas baba siya dito dun sa dalawang magnet. So, motional EMF is the voltage generated when a conductor moves through a magnetic field. So, we can quantify that electromotive force using this formula. We can use the beta or the magnetic field strength. Ang unit niyan ay Tesla, no? For beta. Kapag sinabi mong Tesla, yan po ay Weber per square meter. Kaya, magnetic field strength or magnetic field density yung tawag sa kanya. Then yung L naman, L is the length of the conductor, no, na dumaan dyan. And then V is the velocity of the conductor in meter per seconds na dumaan dyan. Then the sine of theta is the angle between the velocity vector V and the magnetic field beta, no. So tinitingnan yung kanyang angle created. Natong dalawa na to, yun po yung theta na gagamitan. And then next topic, since alam natin na si DC generator nag-generate ng voltage, therefore, we have to determine ilan yung voltage na nag-generate ng ating generator. Hindi po natin gagamitin yung formula ng E is equal to N, the magnetic flux over dt. Okay, so hindi po natin gagamitin yan. Hindi rin natin gagamitin yung formula ng magnetic field strength or magnetic field density, the length times the velocity sine of theta. So, ano po yung formula na gagamitin? So, ang formula po na gagamitin to determine the average voltage generated by a single conductor in a DC generator is ito po. The average voltage for each conductor is equal to the magnetic flux. Etong magnetic flux po na to ay naka-Maxwell. Then, times T. Etong T naman na to is the time in seconds. Time during which current takes place in seconds. And then, yung 10 raised to 8, yan po ay actually conversion ni Maxwell papuntang Weber. So, once again, uulitin ko, 1 Weber is equal to 10 raised to 8 Maxwell. Since yung magnetic flux mo dyan ay naka-Maxwell, so to get the naka-Maxwell siya, no? Then, so yan, kaya po meron kang 10 raised to 8 dito. Basically, ang nangyayari dyan, itong Maxwell na ito, kino-convert mo siya into Weber. So, yan po ay magiging Weber over time lang talaga yan, no? Pero kung halimbawa nga na hindi mo alam kung paano i-convert, so yun yung gagamitin mo. Yung magnetic flux dito is Maxwell and then time times 10 raised to 8. Etong part na ito, yan po ay conversion ng Maxwell papuntang Weber. Kaya po ganyan yung kanyang formula. Pinag-usapan po natin dito is the average generated voltage by a single conductor. Bakit single conductor lang? Remember, no? Remember kanina na etong formula na to, no? Balikan natin tong formula na to. Single conductor lang kasi nga
nagmamatter yung number of turns. Kasi pag inikot mo ulit yan, magiging dalawang conductor na. Inikot mo ulit, tatlong conductor na. So, habang dumadami yung turns, lumalaki yung voltage generated. Kasi, di ba, yung isang kaninang topic, yung sa motional EMF, yung BLV sin theta, di ba ano lang yun, isang conductor lang yun na dumaan. Ngayon, kung marami sila, kasi naka-wind nga siya or nakapulupot siya, syempre, naka-winding yan, ano? So, yung conductor mo nakaikot. So, nakailang pulupot yan, no? Let's say, for example, dito yung North Pole, dito yung South Pole. So, ngayon, maraming conductor ngayon na nakakat yung flux doon sa North Pole and ganoon rin sa South Pole. So, tigi-isa yung mga yun, no? And since naka-series yan, so, pagpaplasin siya, basically. Kaya, nagiging multiplier yung number of turns kasi yung dami ng pulupot or dami ng windings, no? Ng isang coil. Next naman, pag-usapan natin yung tinatawag na parallel paths. Di ba sa gitna ng generator, meron tayong tinatawag na armature windings. May armature windings doon sa gitna ng generator. Yung armature windings po na yan, they always have the conductors in series. So, ang mga conductors dyan naka-series. So, bakit naka-series yung conductors dyan? Kasi malit lang yung voltage per one conductor. So, kapag naka-series yan, ibig sabihin, ipulupot mo lang, diretso mo lang yung windings, magpa-plus yung voltage niya, and then lalaki siya ng lalaki. Yung voltage generated. The generated voltage is determined by the string of conductors joined in series and not by the number of parallel paths. Kasi ang nade-determine naman ni parallel paths is actually the amount of current na pwedeng ma-generate nung generator na yun. Then, yung conductors nga na naka-series, ang naapektuhan naman yan yung string ng conductors na naka-series. Naapektuhan naman yan is yung generated voltage. Kasi nga kapag naka-series, pinagpa-plus ang voltage, di ba? Kapag naka-parallel naman, pinagpa-plus natin yung current. And then, equal voltage. The number of parallel paths determines the current rating of the generator. The more na malaki yung parallel path mo, the more na mas malaki yung current rating ng isang generator. Kasi ibig sabihin, kaya niya mag-handle ng malaking amount of current kapag malaki or madami yung kanyang parallel paths. So, let's say for example, no? Tingnan natin itong nasa example. Meron kang generator na 2 parallel paths. And yung bawat path na yon, it has 90 volts each. So, yung current na dumadali sa kanya ay 20 amperes. 10 amperes, I mean. So, therefore, ilan po yung magiging power ng ating generator? Ang power niya ay 900 watts. Itong I po na to is the armature current. So, pag dinrawing natin yan, lumalabas. Ito yung coil. And then yung coil na yan, 2 parallel paths. Kasi kung mapansin nyo, dalawang parallel na resistor. Bakit dalawang parallel na resistor? Kasi po, ang windings or ang inductor, pagdating sa DC, ang nababasa niya lang is yung resistance ng conductor na yon. Because that conductor or that inductor has a resistance. So, ang sabi dyan, dalawang parallel paths. So, ito yun guys, no? Naka-parallel. And yung bawat parallel path ay tig 90 volts. Tapos ilan daw yung magiging current niya? Yung current daw niyan is 10 amperes. Therefore, kung pares lang naman tong dalawang to, lumalabas, tig 5 amperes each yung dumadaloy sa kanila. Then next naman, let's say for example, you have 4 parallel paths. Ang voltage niyan ay tig 45 volts. Ang current niyan ay tig 20 amperes. Kasi 4 na yung parallel paths mo eh. So 1, 2, 3, 4. Ilan daw yung current niya? 20 amperes. So yung lalabas nito 20 amperes rin dapat. So, tig ilan daw yung voltage bawat parallel paths? Tig 45 volts. Ito rin, 45
Then ito, 45 volts. So, kung tig 20 amperes yan, apat na parallel paths, lumalabas, ito ay tig 5 amperes yung dumadaloy sa kanila. Bawat independent na path, tig 5 amperes. So, 5, 10, 15, 20. Still, ang power pa rin dyan ay 900 watts. Okay, number 6. Kapag 6 yung parallel paths, doon sa armature winding, ang voltage naman daw niya ay 30 with the current of 30 amperes. Kasi E times I, kasi ang power diba is V times I lang naman yan. So 30 times 30, still you will get 900. Kapag 8 na yung parallel paths, bumababa na yung kanyang voltage, pero tumataas yung current na kaya niyang ma-accommodate. Kasi nga, nahati yung current sa 8 parallel paths. So therefore, hindi masusunog yung winding. So 900 volts pa rin. Kapag 10 parallel paths, 18 volts na lang. And then 50 volts na yung 50 amperes na yung dumadaloy na current per parallel paths. Then 900 watts pa rin. And so on with 12 parallel paths, it will generate 15 volts. The current is 60 amperes and the power is 900 watts pa din. So basically, anong sense ng parallel paths? Ang sense po ng parallel paths, siya po yung reason kung bakit may mga windings na high current, low voltage. Bakit high current? High current kasi the more na dumadami yung parallel paths mo, nacha-chop-chop mo yung current na dumadami yung dadaanan niya. So, kagaya dito sa 12. So, pwedeng dumaan yung current sa 12 na piraso or landas. Kaya, napapababa natin yung current. Pero, mababa rin yung kanyang magiging voltage compared dun sa 2 parallel paths. Bakit mas mababa? Mas mababa kasi nga, the more na dumadami yung path mo, pag dumadami yung parallel paths, bababa yung number of conductors. Bababa yung number of conductors kasi nga nagdagdag ka ng parallel paths eh. Eh kapag parallel yan, equal voltage, tapos pagpaplasin yung current. Let us try this example number 1. We have 4-pole DC generator. So, sinabi niya na ito ay DC generator. So, sinabi niya na 4-pole. So, lagyan natin yung mga given. 4 poles. Kapag sinabing 4 poles, ibig sabihin 2 pair pole yan. So, meron kang north-south and then north-south. Dalawang 2 pair of poles. Pero 4 poles siya kasi isang north, isang south, isang north, isang south. As an armature winding, meron siyang armature winding containing a total of 648 conductors. Ito pa yung bilang ng conductors niya, which is the Z. The number of conductors here is denoted as Z. Connected in 2 parallel paths. So, sinabi niya na 2 parallel paths. So, therefore, sa armature winding yan, ito yung lalabas na armature winding. Ilan yung conductor? Ang conductor ay 648. So, dahil 648 ang conductors, we have 2 parallel paths. Ibig sabihin, bawat path, meron siyang 324 conductors. Kasi natin lang naman sa 2 parallel paths. Ito rin isa, merong 324 conductors. Kasi 324 plus 324 is 648 conductors. If the flux per pole is 0.321 times 10 raised to 6 Maxwell. So, nagbigay siya, no? 0.321 times 10 raised to 6 Maxwell. And the speed of the rotation of the armature is 18 RPM. So, yung bilis daw ng armature natin is 1,800 RPM. Calculate the average generated voltage. So, yan yung alamin natin, average generated voltage. I-average. Di ba yan ay magnetic flux over T times 10 raised to 8. Di ba? Yan yung formula natin kanina.
So, ito po yun, no? Ayan na. So, sinulat ko na rin yung given. You have conductor, 648. Path mo is 2. So, 3 to 4 conductors per path. Then, meron kang pole. Ang sabi niya, 4 poles. So, ilan daw ba yung niyan, flux per pole? The flux per pole is 0.321 times 10 raised to 6 Maxwell per pole. So, dahil 4 poles, cancel yung poles. So, 4 times 0.321. So, ito na po yung magiging sagot. Next naman is yung speed natin, which is di pala ito, no, di siya speed. Basically, this is the frequency, naka-RPS. So, sinabi kanina na meron siyang 1,800 RPM. So, convert natin sa RPS kasi yung RPS yan yung frequency niya, di ba? Revolution per second. So, 1/8/60, lalabas ay 30 RPS. So, paano mo kuha yung time? So, take note na ang F or the frequency is 30 RPS. So, to solve for time, di ba sa AC circuits, pag sabi natin time, that is 1/frequency. So, therefore, the answer is 1/30 revolution per seconds, which will give us 0.03333 seconds. And then, applying the formula, substitute lang natin siya. The E average is equal to 1.284 times 10 raised to 6 Maxwell. Take note, naka-Maxwell na to kanina, no? Ito. Times time, ano ba yung time? 0.0333 seconds times 10 raised to 8 is equal to 0.0386 volts. Antong 0.0386 volts per conductor. Ilang conductor ba yung meron dyan? Ang conductor po ng meron dyan ay 648. Pero dahil 2 parallel paths siya, so 648, bale meron siyang tig 324 na conductors. Ngayon, ang alamin mo lang na voltage ay yung voltage sa isang parallel path. So 0.386 volts times 324 is equal to 125 volts. So, ilan yung voltahe dito sa unang string? 125 volts. So, ilan yung voltahe sa pangalawang string? So, malamang sa malamang 125 volts din yan kasi sila ay naka-parallel connection. So, next question is, in sample problem number 1, calculate the rated current in each conductor per path if the power delivered by the armature is 5 kilowatts. So, yung power daw sa armature is 15 kilowatts or 15,000 watts. The next question is, calculate the rated current. So, tandaan natin kanina, meron tayong dalawang parallel paths. And then, tigyan ay tig 3 to 4 conductors. Kasi 648 yung total conductors kanina eh. So, ilan tayo maging armature current natin? That is equal to P total over V total. So, 500 watts over 125 watts is 40 amperes. Ito yung armature current. So, gawin na lang natin papalabas. So, yung armature current mo ay 30 amperes. So, kung 30 amperes yan, you have two parallel paths. Ay, 30. Sorry guys. 40 amperes pala. So, yan ay 40 amperes. So, kung 40 amperes yan and you have two parallel paths, yung question kasi dito, calculate the rated current in each conductor or per path. So, therefore, tig 20 amperes yan sila per path, diba? Kasi equal lang naman, 3 to 4 conductors, 3 to 4 conductors. So, ibig sabihin, hati niyan pantay. So, tig 20 sila. Kasi ang lumabas 40. So, 20 plus 20 is equal to 40. So, yun po yung kanyang magiging solution.